Yung rock balancing, nagsimula yan actually kay Andy Goldsworthy. Siya yung nag-open ng rock balancing as an art. Na-adapt ko naman yung art nung mag-landscape ako sa garden. Tapos parang nung una, hobby-hobby lang, gano'n, napagkatuwaan ko lang. Hanggang sa masyado ako nagkaroon ng passion dun sa art. Nung maramdaman ko yung inner peace na sinasabi ni Andy Goldsworthy dun sa art na yun, masyado ako nagkaroon ng connection. Araw-araw ko na siyang ginagawa. Hanggang sa nagkaroon nga na medical mission dun sa amin, nahihiya pa akong ilabas yung art kasi pinagtatawanan ako ng mga tao kasi wala silang nakikitang ganon. Hindi siya natural. Pero nung nilabas ko, maganda naman yung naging feedback. Yung pari dun sa simbahan na ginanapan ng medical mission, napasigaw pa siya na this is impossible. So, nagkaroon ako ng challenge na talagang hindi to imposible. Sa Pilipinas, pinopromote na namin yung art, hindi lang as an art, para din sa mga tao at para din sa nature. Habang nagbabalansi ka ng bato, ang nangyayari sa'yo, yung focus mo nandun na agad sa bato na gusto mong i-balance eh. Tapos, yung patience, kailangan nandun. Yun yung magsasabi sa'yo na, eto na yung bato na napili ko, eto yung gusto kong itayo, hindi ko na ito babaguhin. Kakayanin ko na may balance ito kasi hindi imposible na maibalance ito. Next is determination mo rin para maibalance mo yun. As a form of meditation kasi biglang nandun ka lang sa sarili mong mundo eh. Ganon din ang rock balancing. Wala kang ibang iniisip, wala kang ibang iniintindi.